Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman, at maligayang pagdating sa ating kanal na sumisisid sa kailaliman ng mga lumang paniniwala at mga sikreto ng nakaraan. Ako ang inyong gabay sa mundong puno ng misteryo at hiwaga. Ngayon, ating bubuksan ang aklat ng panahon at tatalakayin ang isang araw na puno ng espiritual na kahulugan. Isang araw kung saan ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang buhay ay tila bahagyang bumubukas. Sa bawat araw na lumilipas, may nakatagong kapangyarihan at mga pahiwatig na naghihintay na ating matuklasan. Ngunit sa araw na ito, Oktubre 22, may isang kakaibang enerhiya na nagkukubli sa hangin. Isang enerhiya na maaaring magdala ng kaliwanagan sa mga naghahanap at babala sa mga hindi nag-iingat. May mga araw kung kailan ang paghahanap sa banal ay nagiging higit na matindi at ang pag-unawa sa ating sariling kapalaran ay nagiging mas malinaw. Ngayong araw na ito, ang mga nakatagong kaalaman at mga sinaunang tradisyon ay nagsasama-sama upang hubugin ang isang karanasan na lampas sa karaniwan. Handog sa atin ng isang dakilang kaluluwa. Ang araw na ito ay paanyaya sa malalim na pagninilay at pagkilala sa mga puwersang hindi nakikita. Ang araw na ito, Oktubre 22, ay kilala sa iba't ibang pangalan at kahulugan. Sa kalendaryo ng simbahan, ito ay ipinagdiriwang bilang pista ni San Juan Pablo II, ang Santo Papa na naglakbay sa bawat sulok ng mundo, nagdala ng pag-asa at pananampalataya. Subalit lampas sa banal na pagdiriwang na ito, ang Oktubre 22 ay mayaman din sa mga lokal na tawag at kahulugan. Minsan itong tinatawag na araw ng paglalakbay ng kaluluwa dahil sa malapit nitong ugnayan sa undas o araw ng mapanuring tingin dahil sa pinaniniwalaang kakayahan nitong magpakita ng mga nakatagong katotohanan. Ito ay panahon kung saan ang ating mga ninuno na malapit sa kalikasan ay nagmamasid sa pagbabago ng panahon, sa huling ani bago ang tagtuyot at sa mga simula ng mga bagong siklo. Sa kanilang pananaw, ang mga araw tulad nito ay puno ng mga senyales mula sa mga elemento at sa mga espiritu ng lupa at tubig. Sa puso ng Oktubre 22, nakaugat ang relihiyoso at espiritual na konteksto na malalim na konektado sa buhay at pamana ni San Juan Pablo II. Si Karol Wojtyła, na naging Papa Juan Pablo II, ay isa sa mga pinakamahalagang figura sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Sa araw na ito, ang mga deboto sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas, ay nagpupugay sa kanyang banal na buhay at matibay na pananampalataya. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya na may iba't ibang kahilingan tungkol sa kalusugan para sa mga may karamdaman, ani para sa mga magsasaka, matatag na pag-aasawa para sa mga naghahanap ng kapareha, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at gabay sa paggawa ng matitinding desisyon. Siya ay itinuturing na isang makapangyarihang tagapamagitan, lalo na para sa mga kabataan, mga pamilya, at para sa pagkakaisa ng lahat ng tao. Ang kanyang paglakad sa mundo bilang Pilgrim Pope ay simbolo ng walang sawang paghahanap ng sangkatauhan sa katotohanan at pagmamahal. Ngunit, bago pa man dumating ang Kristyanismo, ang mga lupain ng Pilipinas ay mayroon ng sariling mga paniniwala at mga ritual na nakaugat sa kalikasan at sa mga espiritu ng ating mga ninuno. Ang araw na ito ay maaaring nauugnay sa mga sinaunang paniniwala tungkol sa mga anito o mga espiritu ng mga yumao at ng kalikasan na sa panahong ito ay pinaniniwalaang mas malapit sa ating mundo. Ang mga pagdarasal para sa ani, kalusugan, at pag-ibig ay maaaring may mga ugat din sa mga ritual ng mga babaylan o katalunan na humihingi ng tulong sa mga Diyos at Diyosa ng sinaunang Pilipinas. Ang mga paniniwala sa mga engkanto, diwata, at mga nilalang ng gubat ay maaaring magdagdag ng layer ng misteryo
at paggalang sa kalikasan sa espiritual na konteksto ng araw na ito. Sa maraming paraan, ang pananampalataya kay San Juan Pablo II at ang mga dating paniniwala ay nagtatagpo kung saan ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng koneksyon sa transcendental, humihingi ng proteksyon at pagpapala mula sa mga puwersang mas dakila kaysa sa atin. Ngayon, sisirain natin ang tabing ng nakaraan at susundan ang kahangahangang buhay ng banal na si Karol Wojtyła, ang lalaking naging San Juan Pablo II, ang Pilgrim Pope na nagpabago sa mundo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang simpleng talambuhay, kundi isang epiko ng pananampalataya, katatagan at walang hanggang pag-ibig. Isinilang siya noong Mayo 18, 1920 sa Wadowice, isang maliit na bayan sa Poland, sa isang mundo na malapit ng guluhin ng digmaan at ideolohiya. Mula sa kanyang murang edad, nakaranas siya ng matinding pagsubok. Nawala ang kanyang ina noong siya'y siyam na taong gulang pa lamang, at ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki ay sumunod naman pagkalipas ng ilang taon. Ang mga trahedyang ito ay hindi nagpatumba sa kanya. Sa halip, nagbigay daan ito sa mas malalim na pagninilay at paghahanap ng kahulugan. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, habang sakop ng Nazi Germany ang Poland, si Karol ay nagtrabaho sa isang quarry at isang pabrika ng kemikal. Sa gitna ng takot at paghihirap, lihim siyang nag-aral para sa pagkapari sa isang iligal na seminaryo. Ang kanyang pananampalataya ay lumalim sa harap ng pang-aapi, at ang kanyang pagnanais na maglingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa ay naging mas matatag. Noong 1946, naordinahan siya bilang pari, at mula noon, ang kanyang paglalakbay ay humantong sa pagiging obispo, arsobispo at kardinal. Sa bawat hakbang, siya ay naging tinig ng mga walang boses at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay ay dumating noong October 16, 1978, nang siya ay inihalal bilang papa. Siya ang unang papa na hindi Italian sa loob ng mahigit 450 taon, at ang kanyang pagkakapili ay nagdulot ng bagong pag-asa at enerhiya sa simbahan. Bilang papa, si Juan Pablo II ay naglakbay ng higit sa sinumang papa sa kasaysayan, bumisita sa 122 na bansa, kabilang ang Pilipinas ng 2 beses, 1991 at 1995, na nagpapakita ng kanyang pagnanais na makipag-ugnayan sa bawat tao, anuman ang kanilang lahi, kultura o paniniwala. Ang kanyang mensahe ay laging tungkol sa pag-ibig, kapayapaan at ang dignidad ng bawat individual. Siya ang nagtatag ng World Youth Day, isang pagtitipon na nagpapakita ng sigla at pag-asa ng kabataang Katoliko sa buong mundo. Siya rin ang nagkaroon ng mahalagang papel sa pagbagsak ng komunismo sa Eastern Europe, lalo na sa kanyang bansang Poland, sa pamamagitan ng kanyang moral na awtoridad at pagsuporta sa kalayaan ng tao. Ang kanyang buhay ay puno ng mga himala, hindi lamang sa kanyang mga nagawa, kundi sa mismong kakayahan niyang pukawin ang puso ng milyon-milyon. Isang malagim na araw ang dumating noong Mayo 13, 1981, nang siya ay binaril ni Mehmet Ali Aka sa St. Peter's Square. Ngunit sa halip na sumuko sa galit, ipinakita niya ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Pinatawad niya ang kanyang nagnanais pumatay, isang gawa na nagpakita sa mundo ng tunay na diwa ng Ebanghelyo. Sa kanyang huling mga taon, siya ay nakaranas ng matinding sakit dahil sa Parkinson's disease. Ngunit patuloy siyang naglingkod ng may katapangan at pananampalataya. Nagpapakita ng dignidad sa gitna ng paghihirap. Pumanaw siya noong Abril 2, 2005 at noong Abril 27, 2014. Siya ay ginawang santo. Ang isa sa mga himala na kinilala sa kanyang beatifikasyon ay ang pagpapagaling kay Sister Marie Simon Pierre,
isang madre na may Parkinson's disease, habang para sa kanyang kanonisasyon, kinilala ang pagpapagaling kay Floribet Mora Diaz, isang babae mula sa Costa Rica na may hindi na mapapagaling na aneurysm. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pananampalataya ay kayang lampasan ang anumang pagsubok at ang pag-ibig ay tunay na walang hanggan. Ngayon, lumipat tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na naghihintay sa atin sa araw na ito. Mga katutubong palatandaan at pamahiin. Panahon at ani. Kung ang Oktubre 22 ay maliwanag at maaraw, isang tanda ito ng malinaw na landas at pagpapala sa espiritual na paglalakbay. Ngunit kung ito ay maulan o maunos, sinasabi na ito ay isang paglilinis ng mga lumang pasanin, ngunit maghanda para sa mga pagsubok. Ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa iyong mga plano, ngunit sa huli ay magdudulot ng bagong simula. Ang malakas na hangin ay senyales ng mga tsismis o hindi pagkakaunawaan na maaaring dumating, kaya't mag-ingat sa iyong mga salita. 2. Mga hayop. Kung may makita kang uwak na lumilipad ng nag-iisa at naglalabas ng kakaibang tunog, ito ay maaaring babala ng paparating na pagsubok o hindi inaasahang balita. Sa kabilang banda, kung makakita ka ng pulutong ng mga maya na nagsasama-sama at masigla, tandaan ito ng pagkakaisa at kasaganaan sa iyong tahanan at trabaho. Kung ang isang aso ay biglang tumahol sa wala, lalo na sa dilim, pinaniniwalaang may espiritong malapit, kaya't magdasal para sa kapayapaan. 3. Pananalapi. Kung sa araw na ito ay bigla kang makakita ng barya sa lupa, lalo na sa hindi inaasahang lugar, huwag itong baliwalain. Pindutin ito at sabihin ang isang maikling dasal para sa kasaganaan. Ito ay tanda ng paparating na pagpapala sa pananalapi. Ang pagtuklas ng isang nawawalang bagay, lalo na kung ito ay mahalaga, ay nagpapahiwatig ng pagbabalik ng swerte at pagkakataon sa iyong buhay. Ngunit kung biglang masira ang isang bagay na iyong pinahahalagahan ng walang malinaw na dahilan, ito ay maaaring babala na kailangan mong suriin ang iyong mga pagpapahalaga at kung paano mo ginagamit ang iyong yaman. 4. Mga gamit sa bahay. Kung biglang mahulog ang isang bagay sa loob ng iyong bahay nang walang malinaw na dahilan, tulad ng isang plato o larawan, ito ay maaaring isang babala na may tensyon o hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Kausapin ang bawat isa at subukang ayusin ang anumang alitan. Kung hindi mo ito bibigyan ng pansin, maaaring lumala ang problema. Ang pagkabasag ng salamin ay tanda ng swerteng masisira, kaya't mag-ingat sa mga desisyon at salita. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng malalim na mensahe mula sa iyong subconscious at maging sa mga puwersa sa kabila. Ang iyong mga panaginip ay maaaring maging isang mapa ng iyong kaluluwa. Kung makakita ka ng isang relihiyosong figura, tulad ni San Juan Pablo II, isang pari o isang santo, ito ay isang tanda ng gabay at proteksyon. Ikaw ay nasa tamang landas at mayroong mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa iyo. Pakinggan ang mga payo na ibinibigay sa iyo, kahit sa panaginip. Tubig. Ang malinis at umaagos na tubig ay sumisimbolo sa emosyonal na kalinisan at kapayapaan na nagpapahiwatig ng sariwang simula. Ngunit ang madilim o maruming tubig ay nagpapahiwatig ng emosyonal na kaguluhan, kaya kailangan mong harapin ang iyong mga takot at alalahanin. Paglalakbay. Kung ikaw ay nanaginip na naglalakbay, ito ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang landas sa buhay. Ang isang madaling paglalakbay ay nangangahulugan ng maayos na pag-unlad, habang ang mahirap na paglalakbay ay nagpapahiwatig ng mga hamon na kailangan mong lampasan. Tandaan ang destinasyon,
Ito ang iyong layunin, nawawalang bagay. Ang panaginip na may nawawalang bagay, lalo na kung ito ay may personal na halaga, ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam ng kawalan o hindi kumpleto. Ito ay isang paanyaya na suriin ang iyong sarili at alamin kung ano ang tunay na nawawala sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang bahagi ng iyong pagkatao na kailangan mong hanapin muli. Paglipad. Ang paglipad sa panaginip ay tanda ng kalayaan, ambisyon, at kakayahang lampasan ang mga balakid. Ikaw ay may kakayahang abuti ng iyong mga pangarap. Ang taas ng iyong lipad ay sumisimbolo sa taas ng iyong mga layunin at ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ang mga isinilang sa araw na ito. Ang mga taong isinilang sa Oktubre 22 ay pinagkalooban ng kakaibang pagkatao at kapalaran. Sila ay madalas na may likas na karunungan, malalim na pangunawa, at isang malakas na koneksyon sa kanilang espiritual na sarili. Sila ay likas na leader, ngunit hindi sa paraan ng pamimilit, kundi sa pamamagitan ng kanilang inspirasyon at kakayahang unawain ng iba. Sila ay may matibay na pananampalataya at ang kanilang pagtitiyaga ay makikita sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Ang kanilang buhay ay maaaring puno ng mga pagbabago at paglalakbay tulad ni San Juan Pablo II. Sila ay matatag sa kanilang mga prinsipyo at hindi natatakot na ipagtanggol ang kanilang pinaniniwalaan. Ang mga isinilang sa araw na ito ay may kakayahang maging tulay sa pagitan ng iba't ibang paniniwala at pananaw na nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit kailangan nilang matutunan ng balanse upang hindi sila malunod sa kanilang sariling emosyon o sa mga problema ng iba. Mga iminungkahi na pangalan sa araw na ito. Iminungkahing iminungkahi. Sa araw na ito, ang mga pangalang may kaugnayan sa banal na si Juan Pablo II ay may espesyal na kahulugan. Kasama dito ang Juan Joaquin sa lalaki at Juana Joaquina pues sa babae, Paulo Paul at Carol na bihira ngunit may natatanging koneksyon. Ang mga pangalan na nagpapahiwatig ng liwanag, pananampalataya at lakas ay angkop din. Juan o John sa ibang kultura. Isang pangalan na nagpapahiwatig ng gracious gift of God. Ang mga nagtataglay ng pangalang Juan ay madalas na matapat, may matibay na paninindigan, at may malalim na pagmamahal sa kanilang pamilya at komunidad. Sila ay karaniwang mapagbigay, matulungin, at may kakayahang maging sandigan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang buhay ay madalas na may layunin na makapaglingkod at magbigay inspirasyon. Ngayon, dumako na tayo sa mga tradisyon at ritual na dapat gawin upang yakapin ang mga pagpapala ng araw na ito. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin. Ang Oktubre 22 ay isang araw para sa pagninilay, pasasalamat at pagpapatibay ng koneksyon sa espiritual. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang mga lumang gawi. Sila ay mga paraan upang ipahayag ang ating pananampalataya at buksan ang ating sarili sa mga banal na pagpapala. Ang ritual ng panalangin at pagninilay kay San Juan Pablo II. Layunin. Humingi ng intercession kay San Juan Pablo II para sa gabay, kapayapaan, kalusugan at lakas sa pananampalataya. Ano ang kailangan? Isang imahe o larawan ni San Juan Pablo II kung mayroon, isang kandila, puti o asul ay mainam, isang rosaryo kung katoliko, at isang tahimik na lugar. Kailan at paano gagawin? Gawin ito sa umaga pagkatapos gumising o sa gabi bago matulog. Maglaan ng isang sagradong espasyo, sindihan ng kandila, huminga ng malalim at ipokus ang iyong isip sa iyong mga intensyon. Tingnan ang larawan ni San Juan Pablo sa Tapo Hawkinso. Maaari mong ipanalangin ang Oratio Imperata para sa kapayapaan o ang isang debosyon sa kanya.
Teksto ng panalangin, yung maaaring gamitin. O banal na San Juan Pablo II, ikaw na naging pastol ng simbahan at ilaw ng sanlibutan, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang iyong halimbawa ng pananampalataya, pag-ibig at pagpapatawad ay maging gabay namin. Idalangin mo po kami sa ating Panginoon para sa sabihin ng iyong personal na intensyon. Halimbawa, kapayapaan ng mundo, kalusugan ng pamilya, gabay sa aming paglalakbay. Amen. Pagkatapos, hayaang masunog ang kandila hanggang sa matapos, kung ligtas, o patayin ito at muling sindihan sa ibang pagkakataon. Isipin ang mga pagpapala at gabay na iyong natanggap at magpasalamat. 2. Ang ritual ng pagbibigay kawanggawa, bayanihan sa diwa ni Juan Pablo II. Layunin. Sundin ang yapak ni San Juan Pablo II sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa upang makatanggap ng pagpapala at magbigay ng pag-asa. Ano ang kailangan? Pagkain, damit, pera, o anumang bagay na maaari mong ibahagi sa mga nangangailangan. Mahalaga ang buong puso at taus-pusong intensyon. Kailan at paano gagawin? Sa buong araw ng Oktubre 22, humanap ng paraan upang tumulong. Maaaring magbigay ng pagkain sa isang nangangailangan, magbigay ng donasyon sa isang charity, o magboluntaryo ng iyong oras sa isang komunidad. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Teksto ng panalangin sa puso. Aking Panginoon, naway ang munting gawaing ito ay magbigay ng kaginhawaan sa aking kapwa at maging simbolo ng aking pagmamahal. Naway pagpalain mo ang mga taong tinutulungan ko at ang mga nagbibigay. Pagkatapos, huwag maghangad ng papuri. Ang tunay na gantimpala ay nasa damdamin ng pagmamahal at kapayapaan na iyong mararamdaman. 3. Ang ritual ng pagpapagaan ng kandila para sa mga yumao at mga kahilingan. Layunin. Maging malapit sa ating mga yumaong mahal sa buhay at ilapit ang ating mga kahilingan sa kanila at sa mga santo. Ito ay paghahanda rin para sa undas. Ano ang kailangan? 3 kandila, iba't ibang kulay kung gusto. Puti para sa kapayapaan, berde para sa pag-asa, kalusugan, dilaw para sa kagalakan, kasaganaan, posporo or lighter, at isang lalagyan na hindi masusunog. Kailan at paano gagawin? Sa gabi ng Oktubre 22, maghanap ng tahimik na lugar. Sindihan ang unang kandila para sa iyong mga yumaong mahal sa buhay, manalangin para sa kanilang kapayapaan. Sindihan ang ikalawang kandila para sa isang personal na kahilingan, halong kalusugan, trabaho. Sindihan ang ikatlong kandila para sa kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. Teksto ng panalangin. Sa liwanag ng mga kandilang ito, ako'y nakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng aking mga ninuno at sa mga banal. Naway ang aking mga panalangin ay marinig at ang aking mga kahilingan ay matupad para sa ikabubuti ng lahat. Salamat sa inyong gabay at pagmamahal. Pagkatapos, hayaan ang mga kandila na masunog ng buo. Isipin ang koneksyon na iyong naramdaman at ang pag-asa na iyong inilagay sa iyong mga panalangin. 4. Ritual ng pagpapatibay ng samahan ng pamilya. Layunin. Palakasin ang pagkakaisa at pagmamahalan sa pamilya bilang pagkilala sa halaga ng pamilya na ipinangangaral ni San Juan Pablo II. Ano ang kailangan? Ang presensya ng iyong pamilya, isang masarap na pagkain. Tingnan ang culinary tradition sa ibaba. Kailan at paano gagawin? Sa hapunan ng Oktubre 22, maghanda ng pagkain na sama-samang ihahain. Habang kumakain, magbahagi ng mga kwento, karanasan, at mga pangarap. Mahalaga ang pakikinig at pagbibigay pansin sa bawat miyembro ng pamilya. Teksto ng panalangin bago kumain. Salamat po, Panginoon, sa pagkaing ito at sa pagtitipon ng aming pamilya. Naway pagpalain niyo po ang aming samahan
at gawin itong matatag sa pag-ibig at pagkakaisa. Pagkatapos, ang simpleng pag-uusap at pagtawa ay magpapalalim ng inyong ugnayan. Magtakda ng oras para maglaro ng board games o magkwentuhan para mas maging malalim ang bond. Mga tradisyon sa pagkain, culinary traditions. Sa araw na ito, ang mga pagkain ay dapat na simple, nagbibigay ginhawa at madaling ibahagi. Ang layunin ay hindi ang magarbong handaan, kundi ang pagkakaisa at pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng paghahanda at pagbabahagi ng pagkain. Pinoy comfort food. Ang mga pagkain tulad ng arroz caldo, lugaw ng manok na may bigas, sopas, creamy noodle soup, o champurrado, chocolate rice porridge ay perpekto. Ang mga ito ay nagbibigay ng init at ginhawa na sumisimbolo sa pagmamahal at pag-aalaga. Ibahagi ang mga ito sa mga kapitbahay o kaibigan. Tinapay at kape. Ang pandesal o ensaymada na may mainit na kape o tsokolate ay isang simple ngunit makabuluhang almusal o merienda. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging magkasama at pagbabahagi ng simpleng biyaya. Mga kakanin. Ang puto, steamed rice cake, kutsinta, brown rice cake, or bibingka, the baked rice cake, ay mahusay din na ibahagi. Ang mga kakaning ito ay gawa sa bigas, na simbolo ng kasaganaan sa kulturang Pilipino. Ang paghahanda at pagbibigay ng mga kakanin ay tanda ng paggalang at pagmamahal. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pangunahing pagbabawal ng araw na ito. Mga gawin na dapat nating iwasan upang hindi masira ang kapayarihan ng araw at maiwasan ang mga hindi ka nais-nais na kahihinatnan. Mga pangunahing pagbabawal sa araw na ito. Ang mga pagbabawal na ito ay hindi lamang mga lumang pamahiin. Sila ay mga gabay upang mapanatili ang kapayapaan sa ating mga puso at sa ating paligid. Ang paglabag sa mga ito ay pinaniniwalaang magdudulot ng masamang kapalaran o espiritual na kaguluhan. 1. Pagkakasala sa banal at paglapastangan sa pananampalataya. Ano ang bawal? Mahigpit na ipinagbabawal ang paglapastangan sa mga sagradong bagay, pagtawa sa mga seremonyang panrelihiyon, o paggawa ng masasamang salita laban sa Diyos, mga santo, o mga paniniwala ng iba. Huwag manlait ng simbahan o anumang relihiyon. Ito ay pagpapakita ng kawalang galang sa mga bagay na itinuturing na banal, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang paglabag sa pagbabawal na ito ay pinaniniwalaang magdudulot ng matinding kalungkutan sa kaluluwa at magtataboy ng mga pagpapala. Mawawala ang koneksyon mo sa mas mataas na kapangyarihan at maaari kang makaranas ng sunod-sunod na kamalasan sa iba't ibang aspekto ng iyong buhay. Sinasabing ang mga espiritu ay maaaring magalit at magpadala ng mga pagsubok sa iyong landas. Ang paggalang sa pananampalataya ng iba ay tanda ng sariling paggalang sa sarili at sa universal na kapayapaan. 2. Labis na pagkaganid at pagiging makasarili. Ano ang bawal? Iwasan ang pagiging labis na sakim, pagtangging tumulong sa nangangailangan, o pagiging sobra-sobra sa material na bagay. Ang pagtanggi sa mga humihingi ng tulong, lalo na kung mayroon kang sapat, ay hindi pinahihintulutan. Huwag magtago ng kayamanan para sa sarili lamang habang ang iba ay naghihirap. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagiging makasarili ay nagtataboy ng mga pagpapala ng kasaganaan. Ayon sa mga paniniwala, ang mga biyaya ay dumadaloy sa mga nagbibigay. Ang isang makasariling puso ay magiging sanhi ng pagbara ng daloy ng swerte na magdudulot ng kakulangan at kahirapan sa hinaharap. Ang pagkabuklod-buklod ng pamayanan ay masisira at ang individual ay makakaranas ng kalungkutan at pag-iisa. Ang hindi pagbabahagi ng biyaya
ay maaaring maging sanhi ng pagkalugi o pagkawala ng mga mahalagang bagay. 3. Panduraya at panlilinlang. Ano ang bawal? Ipinagbabawal ang pagsisinungaling, pandaraya, o anumang uri ng panlilinlang, lalo na sa mga transaksyon at sa mga ugnayan ng tao. Ang paggawa ng anumang desisyon batay sa kasinungalingan ay masama, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang panlilinlang ay sumisira sa tiwala at lumilikha ng negatibong karma. Ang paglabag dito ay pinaniniwalaang magdudulot ng gulo sa iyong reputasyon, hindi pagkakaunawaan sa pamilya at pagkawala ng tiwala ng mga tao sa iyo. Ang mga espiritu ng katotohanan ay maaaring tumalikod sa iyo na nagiiwan sa iyo sa dilim ng pagkalito. Maaari kang makaranas ng mga hindi inaasahang problema sa legal na usapin o sa negosyo. 4. Labis na pagpapakasasa sa kalayawan at pagkalimot sa pagninilay. Ano ang bawal? Iwasan ang labis na pagpapakasasa sa party, pag-inom, o anumang uri ng kalayawan na nagpapalimot sa tunay na kahulugan ng araw. Ito ay araw ng pagninilay, hindi ng labis na pagdiriwang. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang labis na pagpapakasasa ay nagtataboy ng espiritual na gabay at paglilinaw. Maaari kang mawala ng mahahalagang mensahe o oportunidad na idinulot ng araw na ito. Ang iyong isip at kaluluwa ay magiging balisa at ang iyong mga hangarin ay maaaring hindi matupad dahil sa kakulangan ng focus at intensyon. Sa halip na makamit ang kapayapaan, maaari kang makaranas ng pagkabigo at kalituhan. Pabayaan ang pamilya at mga nakatatanda. Ano ang bawal? Huwag baliwalain ang iyong pamilya, lalo na ang mga magulang at nakatatanda. Ang pagpapabaya sa kanila o paggawa ng desisyon nang hindi sila kinukonsulta ay isang malaking pagkakasala sa tradisyon ng Pilipino. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pamilya ay itinuturing na pundasyon ng buhay at ang mga nakatatanda ay ang mga tagapag-ugnay sa nakaraan. Ang paglabag dito ay pinaniniwala ang magdudulot ng pagkakawatak-watak sa pamilya, masamang swerte sa tahanan, at kawalan ng pagpapala mula sa mga ninuno. Ang iyong buhay ay maaaring maging walang direksyon dahil sa kawalan ng suporta at karunungan ng pamilya. Mawawala ang iyong anchors at magiging madali kang matumba sa mga hamon ng buhay. 6. Pagsasayang ng pagkain at yamang lupa. Ano ang bawal? Huwag magsayang ng pagkain o anumang likas na yaman. Ang pagtatapon ng labis na pagkain ay pagpapakita ng kawalang galang sa biyayang natatanggap. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagsasayang ay nagdadala ng sumpa ng kakulangan. Pinaniniwalaang ang mga espiritu ng kasaganaan ay magtatago na magdudulot ng kahirapan at kakulangan sa hinaharap. Ang paglapastangan sa mga biyaya ay magdudulot ng masamang ani at ang iyong tahanan ay maaaring mawalan ng kasaganaan. Ang paggamit ng sobra-sobra sa mga likas na yaman ay magdudulot ng pagkasira ng kalikasan at pagpabalik sa atin ng masamang epekto nito. 7. Pagsasalita ng masama o pagkalat ng tsismis. Ano ang bawal? Iwasan ang pagsasalita ng masama tungkol sa iba, pagkalat ng tsismis o paggamit ng mga masasamang salita. Ang pag-uusap na puno ng poot at inggit ay nagdudulot ng negatibong enerhiya, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang negatibong salita ay tulad ng isang sumpa na bumabalik sa nagsasabi nito. Maaari kang makaranas ng hindi pagkakaunawaan, away, at pagkasira ng mga relasyon. Ang iyong aura ay madudungisan at mahihirapan kang makaakit ng positibong enerhiya at mga bagong pagkakataon. Ang kapayapaan sa iyong isip ay mawawala at maaari kang makaranas ng pagkabahala at depresyon. 8. Pagsisimula ng malalaking alitan o pagpapalalang away.
Ano ang bawal? Huwag magsimula ng anumang malaking alitan o away, lalo na sa pamilya o sa trabaho. Ito ay isang araw para sa pagkakasundo at kapayapaan, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang paggawa ng away sa araw na ito ay nagpapatuloy ng siklo ng kaguluhan. Ang enerhiya ng alitan ay mamamalagi sa iyong paligid na magdudulot ng matagal na problema at hindi pagkakaunawaan. Ang iyong mga relasyon ay masisira at ang iyong personal na buhay ay magiging puno ng stress. Sa halip na kapayapaan, makakaranas ka ng patuloy na labanaan sa iba't ibang aspekto ng iyong buhay. 9. Paglabag sa mga pangako o sumpa. Ano ang bawal? Huwag labagin ang anumang pangako, lalo na ang mga sagradong sumpa o panata. Ang integridad at pagiging tapat ay mahalaga sa araw na ito. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang paglabag sa pangako ay sumisira sa tiwala ng tao at sa cosmic balance. Ito ay maaaring magdulot ng masamang karma na babalik sa iyo sa iba't ibang anyo tulad ng pagkawala ng pagkakataon, hindi pagiging mapagkakatiwalaan, at pagdurusa sa iyong konsensya. Ang iyong mga relasyon ay magdurusa at maaari kang makaranas ng pagkabigo at kalungkutan dahil sa mga dinatupad na mga pangako. Ang Oktubre 22 ay hindi lamang isang petsa sa kalendaryo. Ito ay isang pinto patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa misteryo ng buhay. Sa bawat ritual na ating ginagawa at sa bawat pagbabawal na ating sinusunod, tayo ay nagpapatuloy sa paglalakbay ng ating mga ninuno na naghahanap ng kahulugan at kapayapaan. Naway ang mga aral ng araw na ito ay maging liwanag sa inyong landas at naway ang bawat isa sa atin ay maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan. Hanggang sa susunod mga kaibigan, tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuklasan ang hiwaga sa loob natin at sa paligid natin. Salamat sa inyong panonood at manatili tayong konektado sa mga lihim ng ating kultura